This is the podcast that basically knowing the best version of yourself. Let's talk about the stuff that we usually don't say out loud. The silent battles. The quiet fights that have been behind closed doors. Sometimes there's in our own heads. I'm talking about those moments na ngumingiti ka na lang o tumatawa para makalimutan mo yung mga problema mo para di mo mapansin yung sakit na nararamdaman. The times you felt like you weren't enough or didn't know who you were anymore. And sometimes it is in those lowest moments that we start to see ourselves. In this episode, we will go from feeling lost to finally knowing you matter and you are enough. The biggest question we have right now is, masaya ka pa ba? Kaya mo pa ba? Tara? Yes! So now, we have set of questions dito. So, paano nga ba natin ito sasagutin? Siyempre, sasabihin lang natin kung ano yung nasa puso natin at nasa isipan natin. So, the first question is, has there ever been a time when you feel completely alone in your struggle? Like you were fighting a battle no one else understood? And how did you cope with that feelings of isolation? Sino gusto sa Sino pwedeng sagot? To answer with that, actually, I've experienced that a lot of times. Ang pinaka-coping mechanism ko kasi is isolation, wherein mas nakikita ko yung sarili ko kapag nag-iisa ako. Kasi parang mas kilala ko yung sarili ko, tapos alam ko na kung ano yung dapat kong gawin. Ang pinaka-best thing kasi na ginagawa ko is being optimistic. Hindi ko hinahayaan sarili ko na mag-set sa mga situation or mag-isip ng mga negative thoughts. Yung parang, alam ko kasi sa sarili ko na the more na magiging pessimist ako, the more na hindi ako mag-grow as ako. So, to add with that, same kami ni Donbe. So, minsan, ay hindi siya minsan, always ako nag-isolate. Isolation is my way of, coping mechanism. Kasi, I always tend to isolate what I feel kasi, lagi akong takot or, parang hindi na ako sanay na i-out siya sa ibang tao. So, I always keep it to myself because, I think if I keep it to myself na, it will pass lang. Laging kong hinahayaan. Kung ikikip ko siya sa sarili ko, makakalimutan ko rin siya, ganun. So, parang minsan, it tends to bottle up. So, when there is a critical time, doon na siya lahat lalabas. So, ayun. Tama. Ulit lang tanong. When you are fighting battles alone, how did you cope with that feelings of isolation? Ako kasi, parang halo yung akin eh. Para akong may anxious attachment, tas may avoidance. So, pag may problems, if alam kong kaya ko namang masolusyonan or kaya ko bigyan ng assurance ng sarili ko, nag-isolate talaga ako. Hindi ako nag-open sa tao or nagsasabi ng problems ko hanggat kaya ko naman. Pero, may mga times talaga na, ayun nga, tulad sabi ni Miguel na umaabot sa point na nagbabattle up yung feelings. Tapos, instead of bursting out or lashing out dun sa tao, I prefer na pag-usapan ng maayos. Okay? So, meron pa ba? Meron pa or next question na tayo? Question na tayo. Okay, let's proceed to the next question. Think about a small struggle you face. Maybe something you didn't even realize was important at the time. How did that little thing end up making a big difference in your life? Siguro ako muna. So, para sa akin, yung talagang nagiging struggle ko nowadays is yung sa self-worth ko. Kasi minsan, nakaka-compromise ko yung pag-appreciate sa self ko rather than dun sa mga nakikita ng ibang tao sa akin. Kasi, parang lagi ka kasing napipil sa akin na I'm not enough to do things na kaya ko naman pala. So, parang doon, sa mga small struggles ko na yon, parang it's a big impact sa confidence ko yon as a student ka na nag-aaral. So, it's more on talaga sa parang doon sa struggle na yon na piniface ko like deeply sa self ko lang is nakaka-apekto na pala siya sa akin as kung paano ko nakikita yung sarili ko. So, more on parang internal battle siya. Hindi, Oo, walang internal. effect yung ibang tao. Parang wala nagpe-pressure sa'yo. Oo, wala. Sarili Sarili din lang talaga. More on yung
self ko lang talaga yung nagiging struggle. Para sa akin, it's a phase sa age natin since nag-change tayo or nag-turn tayo into a new, parang new path kasi nga naging college na tayo. So, parang it's a phase talaga para sa atin. So, para sa mga nakaka-feel ng ganon, it's normal and you will cope with that soon. And ang mahalaga doon ay maranasan natin to para matuto tayo along the way. Generic daw. Wala pa. Wala ba? Galing. Janelle. Janelle, may share ka ba? Wala ko. Okay. Okay, so let's proceed na sa another question natin. What's the biggest mistake people have about something you've gone through? How does that misunderstanding make things harder for you? Ano daw yung mga biggest mistake natin na nakikita ng ibang tao sa atin na nag-struggle tayo, and how does misunderstanding make things harder for you? Behind Kung may struggle tayo, eto, for example, meron tayong kaibigan. ay Dahil meron tayong mga kaibigan na, minsan, hindi natin naiintindihan kung bakit sila ganon. So, ang doon, parang hindi naman natin alam kung bakit sila ganon, di ba? Hindi nga natin nila maintindihan. So, dapat hindi natin to i-invalidate. Kasi nga, hindi naman natin alam yung reason bakit sila nagkakaganon. So, as a psych student, maraming reason behind that. So, hindi tayo aware. So, parang ipa-feel natin sa kanila na mali yun. Huwag natin sila parang ipa-feel na, uy, mali ka na nga, parang ipagdududduran mo pa. Sabihin mo sa kanya na mali siya para magkaroon siya ng chance to grow, or kung ayaw niya mag-grow, edi magiging magsistay siya sa ganon. It's their choice. So, ang mahalaga doon, sabihin mo lagi sa iba. Kasi hindi naman nila alam, or minsan hindi sila self-aware, hindi nila alam kung ano ba yung nafe-feel ng ibang tao sa nararamdaman nila. Kasi minsan, ang nararamdaman nila, hindi na rin sila aware kung tama pa ba yun. Ganon. Ay, ayun. Sasabihin si Jen. wala. Mag-left ka na sa GC. Introvert ka ngayon. Sige. Okay. Okay. Naman na. Okay, ayun. So, siguro proceed na tayo sa next. So, if you could go back in time and talk to yourself during a really tough time, what would you say? Okay. Okay. So, since we're talking about self-worth, umabot kasi sa point na parang natetest talaga kung, alam mo yun, kumari may nafe-feel ako. So, may nafe-feel ako about something na mali, and na-hurt ako, then, hindi ko alam if valid ba yung nafe-feel ko. Ako kasi yung tao na, bago ko intindihin yung nararamdaman ko, iniisip ko muna kung bakit nila nagawa yun, bakit nila nasabi yun, bakit nila naiisip yun. And ang nangyayari, naisasantabi ko yung sarili ko. Umaabot sa point na natatago ko na lang yung nafe-feel ko, tapos ako yung nahihirapan, ako yung nagsasuffer. Then, kung kakausapin ko yung kakausapin ko? Past self. Yung past past self self mo. ko, kung may chance man na kausapin ko siya, sasabihin ko sa kanya na it's alright to set up boundaries, set up walls, na hindi sa lahat ng oras kailangan mong maging mabait, hindi sa lahat ng oras kailangan mong intindihin yung ibang tao, yung mga bagay na hindi mo naman kasalanan, hindi mo naman responsibility. And right now, nakikita ko naman sa sarili ko na nagsaset ako ng boundaries if I know na tama ko, ipaglalaban ko, but not too much na ididiin ko sa kanila na sila lang yung may mali. But do you think if you go back to that past, magiging ganun pa rin yung situation mo? Oo, sweet. Kasi Kasi sabi mo ganun yung sasabihin mo sa sarili mo. Pag sinabi mo ba yun, Then, babago ba? Pero sabi mo naman, nakakaya mo na siya ngayon. What it makes different kapag nasabi mo siya sa past? siguro kung yun yung ginawa ng self ko, yung sinabi ko sa akin ngayon, kung yun yung ginawa ng self ko, feeling ko hindi aabot sa point na magkakaroon ako ng doubt, yun nga, about sa self-worth ko. Siguro, instead of magkaroon ng like, na ako. Amen. Like, kunwari, siguro hindi na siguro ako mahihirapan na ipaglaban yung sarili ko. Yun lang. Mas magiging better ka pa sa Yeah. mga ngayon.
sometimes talaga, nagiging selfless tayo. But, Yes. sa past pa yun. But, always remember na yung past natin does not reflect who we are right now. Galing. Yeah, but it shapes us to who we are right now. It does not fully reflect who we are. So ikaw, Janelle, meron ka bang moments na na-feel mo na nagiging selfless ka na? Ganon? Or Sa sarili minsan mo, naiisip mo na ba na sana pala hindi ko to ginawa before. Sana pala hindi ko na lang ito sinabi. Go, share mo yan. Yan. So, Hindi, wait lang. Ano mo na lang, kung meron ka bang mga moment na, ano yan? Kung meron ka bang, like for example ngayon, meron ka ba sa iniisip mo na sana pala hindi ko na lang to ginawa. Yung mga pinanghihinayangan mo. Kung babalik ka sa nakaraan, ano yung mga gusto mong gawin na mga ginawa, di ba ginawa mo siya before? And meron siya mga consequences eh. Yung parang gusto mong itama. Yes. ito about sa kaibigan ko. Kasi noon, sa tuwing may mga kailangan siya, ginagawa ko. Ganun. Tapos, Go. Okay lang yun dyan. tapos, ayun na nga, ginagawa ko. Tapos, sa kanya naman, na para siyang nai-spoil na. Tapos, grabe-grabe na yung ugali niya. Tapos, ngayon ko lang din na-realize nung nag-college na kami na kailangan pala hindi lahat ng gusto niya nasusunod. Tapos, kung may message man ako sa sarili ko noon, sana hindi ko na lang ginagawa yung mga gusto niya na hindi ko naman din kaya. Ganun. So, in a way, parang naging people pleaser, ganon. But same question with me, sa tingin mo ba, mas magiging better person ka kung nasabi mo yun sa sarili mo before? Oo. Same question. Sorry. Yan. Mainit. Oo, siguro kung na-realize ko agad, hindi magiging malala yung ugali niya. Like, hindi niya ako manipulate. Oo, ganun. Yeah, yun. Kasi, dito, sa mga bagay na nagawa nating mali talaga, kunyari, parang pag tinanong tayo, may masasabi talaga tayo sa past self natin. Which is, yun yung mahirap pag may mga consequences tayo na kailangan tayong i-take kasi may mga mali tayong ginawa. Pero yung mahirap, yung ano lang dun, ang dapat lang talaga natin gawin, parang mag-focus lang talaga tayo sa kung anong meron ngayon, kung anong meron bukas, at kung anong meron kinabukasan. Yun yung masasabi ko na parang, para sa akin, kung ano yung nangyari sa past, parang, yun na talaga yun eh. Hindi mo na mababago yung gagawin mo na lang talaga. Mag-focus ka na lang at mas maging mabuti ka na lang ngayon. So ayun kasi mga misconception natin. Kapag meron tayong nagawang mali sa nakaraan, gusto natin talaga, yung parang mag-wish ka pa talaga kay Lord na sana hindi ko na lang pala ito ginawa. Sana makabalik ako sa nakaraan. Pero hindi natin iniisip na yung struggle na nangyari sa atin before or yung mga consequences na inaarap natin ngayon is nag-shape siya eh. Sa paano natin harapin yung future. Yes. So hindi natin siya tinitake as an opportunity to improve. Ayun yung kailangan natin gawin. Kasi it will help us in the near future. Kung meron bang mas malala, kasi I'm pretty sure na may mas malala pang dadating na problema. Yes. So you will just use it as an opportunity to improve. So, bali nga, parang ang mas makikita natin talaga doon, parang change our mindset. Tapos, do things talaga na makakapagpa-better pa sa atin. Kasi, minsan kasi, nasa mindset talaga natin yun na parang, ay, hindi na lang, sana ganito na lang, sana ganito, hindi na lang nangyari. Pero, when we look at to the, parang brighter side nung mga problems na yun, mas mapapaigi pa pala yung self ko kung nangyari to. Kasi, kumbaga parang we experience to learn. So, more on ganun talaga. Hindi tayo perfect and Yes. we must be our better version. Hindi tayo perfect. Tama. Go. Tama. Go. Kaya, bago matapos yung ano na yun, isa sinabi mo, parang, para sa akin, dapat i-take natin yung bawat parang struggles, yung mga nangyari dati, yung mga conflict, as an opportunity. Para mas As our strength. Tama. Kaya, yun. So this leads me into the realization na an effective self-reflection will also lead to an effective
or ineffectively knowing your self-worth and the self-actualization. So, sa mga nasabi rin nila kanina, yung past natin does not reflect who we are right now, but rather, it shapes us into a better version of ourselves right now. So, may sasabihin pa siya? Ikaw? Kaya ikaw, kaya mo pa ba? O masaya ka pa ba? Tara, uwi. Tara!